Rellenong bangus ay pwede na hong panghanda ngayong nalalapit na Kapaskuhan. At kung paano ho mapapalabas ng buo ang kanyang laman, tara, samahan niyo po at inyong tunghayan. Napakadali lang ho palang palabasin ng buo ang kanyang laman mula po sa vlog ni Daddy Lon. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Sobrang naliw po si Kapitana sa panonood ng inyong video, kaya po agad-agad siyang umuwi ng lipa. Hindi niya po palalampasin ang pagkakataon na masubukan ang inyong rellenong bangus. At napakaswerte nga po at agad na may dumaan bakanteng tricycle, so sumakay na si Kapitana. Umangkas na nga lang po si Kapitana para po mas mamasdan niya ang ganda ng kapaligiran. Pero ang kanya po mga paa ay lubusan namang nainitan. Pagkababa nga ho, agad na nagbayad si Kapitana at pupunta na siya sa isdaan. Sa bawat dadaan ko nga po may mga parol na, kaya daman-daman na po ang Kapaskuhan. At pagkagabi naman ho, din sa lipay napakalamig. Talagang simoy papasko na, sabi ng matatanda. Maya-maya nga ho, ako ay nasa isdaan na at pumili ho ako ng isdang bangus. Isa lang ho, malaki-laki ang aking binilit, akin lang ho susubukan ng rellenong bangus. Pinalis ko na nga lang ho yung hasang, pati ho yung mga pitukay akin na rin ho pinalis. At syempre ho, bumili na din ako ng mga gulay na kakailanganin natin sa rellenong bangus. At para nga ho makamura, yung makit pa si Kapitana sa itaas, kung tawagin po natin na itaas na building. Abay talaga naman ho, napakamura din sa itaas ng mga gulay, kaya mas makakatipid. Aba, ay budget din ho pag may time. Bumili nga ho ako diyan ng isang carrots lamang at saka ho kaunting beans. Ari ho, ay talagang susubukan lamang ni Kapitana sapagkat hindi pa siya nakakagawa ng rellenong bangus sa tanang buhay niya. Para po mapabilis ang ating usapan, akin na lang po lahat, binili lahat ng aking kakailanganin. At syempre nga ho, kung kanina ako umakyat, adi ngayon naman ho ako'y bababa sa hagdanan. Ari ho ang aking pamimili, kung hindi pa ho kayo nakakarating ng lipa, ay parang itinuturo ko na din ho kayo sa palengke ng lipa. Pero payo lamang ho ni Kapitana, kung kayo ay magagawi din sa bayan ng lipa, ay magdala ho kayo ng pera. Ay talaga naman ho, napakarami at napakamura ng inyong mabibili din sa lipa. Wow! Matapos nga ho, ang halos isang oras na pamimili, ay umuwi na ho ang inyong Kapitana para simulan ang ating rellenong bangus. Ang laing magaling na nga lang hot ngayong hapon na hindi umulan. Dahil tuwing hapon ho, din sa lipa, ay singkar na singkar ang ulan tuwing hapon. At magaling na nga din lang ho at wala hong traffic, kaya ako'y maagang nakarating sa amin. Ay kahit yun lang ho ang aking sinadya sa bayan ng lipa, ay talaga naman ho ako'y napagod edi upo muna ho sa Kapitana. Syempre sa paggawa po ng rellenong bangus ay kailangan natin ng isda, pula at birding red bell pepper. Kailangan din po natin yan para masarap, paminta, at syempre po hindi mawawala ang ating bawang at ang ating sibuyas. At dahil po isang piraso lang bangus ang ating gagawin, bumili lang po si Kapitana ng isang cheese. At para po masarap ang ating pagigisa, lalagyan din po natin yan ng butter. Pero kung wala naman po kayong butter, pwede din po ang margarine. Maghanda din po ako ng dahon ng sibuyas para sa ating pang-garnish. Sasamahan din po natin yan ng isang carrot para sa ating healthy vision. Para naman po sa pampalasa, seasoning ang ating gagamitin. Para mas masustansya ang ating rellenong bangus, lalagyan natin ng isang dakot na beans, nagpatak pa po ang isa. Hindi po maitatanggi sapagkat kitang-kita sa camera. At sa wakas, matapos po ang isang taong paghahanda, ready na pong gumawa ng rellenong bangus ang inyong mahal na Kapitana. Ang tagal isang taon. Hinugasan na nga po ng maigi na Kapitana ang bangus at ginupit na po ang kanyang mga buntot. Tinanggalan na din po siya ng palikpik. Hindi po ako sure kung palikpik nga po yon. Hindi ko nga po inalis yung dalawang pakpak para po maalwa natin ilagay mamaya ang laman, and then akin na po binali yung pinakalieg niya. Kung bakit ko po ginawa binali ang kanyang lieg ay mamaya po malalaman natin kapag nilalagay ko na po yung pinakalaman. At heto na nga po, para po alisin ang ating laman ng ating bangus, gagamit po tayo ng sandok, yung pinakadulo niya. Ipapasok lang po natin siya ng dahan-dahan sa loob para po hindi masira ang balat ng bangus. Dire-diretso lang po ang prosesong gagawin hanggang humiwalay ang laman sa kanyang balat. Muli po ay shout out kay Daddy Lon Vlog dahil dito ko po nalaman kung paano alisin ng buo ang laman ng bangus. Medyo po nahirapan ng kaunti ang inyong Kapitana sapagkat first time nga po niya magpasok ng ganyan sa loob ng bangus. Ang hirap po palang pasukin kapag masikip yung papasukin. Ala, huwag po tayong masyadong green-minded. Bangus po ang pinag-uusapan dito. Bangus. Aba, ay syempre nga ho, matapos ang isang taon ay lumuwag na din yung pinakaloob ng bangus. Maalwan ko na nga ho napapaikot ang dulo ng sandok sa paikot-ikot ng ating loob ng bangus. At ngayon nga po ay handa na tayong ilabas ang ating buong laman ng ating bangus. Atin muna pong binali ang pinakabuntot para po maihiwalay natin at mailabas ng maayos ang pinakalaman ng ating bangus. Hawakan po natin ng maigi yung pinakadulo ng buntot at dahan-dahan po natin pisilin pababa ang bahagi ng laman ng ating bangus. Dahan-dahan lamang po sapagkat napakatinik, baka po tayo ay masugatan. At yan nga po, malapit na lumabas ang ating laman ng bangus. Konting-konting himas pa po at darating na po tayo sa ating tagumpay. Sa punto nga pong iyan ay nadarama ko na ang ating tagumpay at 1, 2, 3, tararan! At yan na nga po, lumabas na ang ating laman ng ating bangus. Ang galing, talaga naman successful gamit lamang ang dulo ng sandok. Pinabulukan nga po ni Kapitana ang laman ng bangus, nilagyan po niya ng asin at konting paminta para po may lasa na. Kung ilan nga pong minuto ay siguro po ay mga 2 hanggang 3 minuto ay okay na po ang ating laman ng bangus. Ang balat naman po ng ating bangus ay ating ibinabat sa kaunting toyo para naman po magkaroon din ng kaunting lasa. Kung meron po kayong kalamansi, okay din po ang kalamansi, pero wala po akong kalamansi kaya toyo na lang po ang ginamit ng inyong Kapitana. At nung lumamig na nga po ang ating isang buong laman ay atin na po siyang inilisahan ng maraming tinik.
At dahil nga po luto na siya, napakaalwa na po niyang alasa ng mga tinik. Grabe talaga, ngayon ko lang napagtanto na talagang napakahirap gumawa pala ng rellenong bangus. Pero after nga po nito ay napakasarap naman po ng resulta, kaya uulit-ulitin pa po na inyong kapitana ang paggawa ng rellenong bangus. Promise po na inyong kapitana na after nyo pumatikman gamit ang ganitong mga ingredients, sobrang pong sulit ang sarap. Hindi nyo na po maiisip kung gaano kahirap ang mag-alis ng maraming tinik. At sa wakas, yun na nga po ang resulta. Wala na po yung katinik-tinik. Promise po sa inyo ni Kapitana. Mainit na nga po ang kawali, kaya nilagyan na po natin siya ng kaunting mantika. Lagi po nating tatandaan na ang kaunti ay sapat na, kaya huwag na po tayong hahanap ng iba. Ala naman, sa Kapitana ay talagang nahugot pa. Igigisa na po natin ang bawang hanggang umabot ang aroma sa ating mga kahanggan. Siyempre, susunod na po ang lagi niyang kasama, ang sibuyas. Sana o lagi may kasama. Haluin ng haluin, yung tipong hindi na talaga sila paghihiwalayin. Ilagay na natin ang butter para tigil na ang lahat ng mga bitter. Ay grabe, sa puntong iyan, napakabago na po ng aroma, kaya pwede na nating ilagay ang ating mga ninitnit na laman ng bangus. Haluin lang po natin ang haluin sapagkat ang ilalim po ay masusunog at lalagyan po natin yan ng kaunting paminta bilang kanyang dagdag pampalasa. Huwag kalilimutan, muli po nating hahaluin hanggang hindi masunog ang kanyang bandang ilalim. Papatakan po natin siya ng liquid seasoning para po mas malinamnam at nanunuot ang kanyang mga sarap. Ari lamang po liquid seasoning ay sapat na para mag-level up ang kanyang tunay na lasa. Isunod na po natin ang ating mga gulay, unahin po natin ang ating carrots. Next po, isunod natin ang ating ginayat na beans. Hinaan po natin ng konti ang ating apoy at haluin ito ng bahagya. Isunod na po natin ang ating green bell pepper. Pampadagdag po ito ng aroma at lasa at susunod po natin ang ating red bell pepper. Huwag po natin kakalimutan, mahina lang ang apoy at dapat po haluin lagi ito ng bahagya upang hindi masunog ang pinakailalim. At yun na nga pong isunod ang ating ginayat na cheese. Ay naku po, grabe talaga, masarap na, ilalo pang sumarap dahil sa dinagdag nating cheese. At ang huli po nating ilalagay ay ang ating ginayat na dahon ng sibuyas. Wow, grabe, ang sarap-sarap na talaga niyan. Finally, lutong-luto na at napakasarap na ng ating ginisang laman ng ating bangus. Grabe po talaga, hindi po kayo nagkakamali, talagang napakasarap ng ating ginisang yan at ready na po siyang ilagay sa ating balat ng ating bangus. Hinawakan na nga po ni Kapitana ang ating balat ng bangus at yung dalawang pakpak ay nilagay niya sa kanyang mga daliri at yung nga pong binali niyang leeg kanina ay talaga naman po makakatulong para mailagay ng ayos ang ating bote na paglalagyan ng ating laman. Hindi nga po nakabili ang yung Kapitana ng tinatawag na piping bag, kaya po gumamit na lang po ako dyan ng bote ng soft drinks. Yun po ang ating mga ginisa kanina ay atin na pong ilalagay sa loob ng balat ng bangus. At para nga po mailagay natin yan sa loob ng ating bangus, ginamitan po natin yan ng dulo ng kutsara. Medyo mahirap nga lang po at napakatagal ng prosesong ito, pero dahil nga po gusto nating makagawa ng rellenong bangus, wala po kung imposible kung ito po ay ating gagawin. Ay syempre nga ho, sa sipag at syaga ay din mamay mapupuno din natin at may lalagay natin sa loob lahat ng laman na yan sa loob ng ating balat ng bangus. Ang hirap pong gumawa nito, pero talaga naman po kapag sinunod natin ang mga ingredients at proseso ay talaga naman po hindi kayo magsisisi. Talaga naman pong napakasarap, napakalinamnam at uulit-ulitin yung gumawa ng rellenong bangus gamit ang ganitong proseso. At ho ay pwede na talagang panghanda ngayong darating na Pasko, kaya subukan nyo na po mga mami. Sa pagluluto naman po ay depende na sa inyo kung anong gusto niyo, kung gusto niyo iprito, kung gusto niyo po ay oven, at kung gusto niyo po ay steam. At dahil nga po wala na akong apdo, ayoko ng prito, at dahil wala din po akong oven, so punta na lang po tayo sa steam. At tararan, makalipas ang 2 minuto, heto na po ang ating rellenong bangus. Ay naku nga, dahil nga po sa sobrang excited na Kapitana, ay nalimutan niyang pahidan ng butter ang ating foil. Kitang-kita ho ang resulta, kumapit ang balat ng bangus sa ating foil. Pero okay lang po dahil talaga naman pong napakasarap ng ating ginawang rellenong bangus. Pwede na po natin itong panghanda sa ating pagkainan sa darating na Pasko. Kaya mga mami, try nyo na po ang ating rellenong bangus. Panigurado po masisira ang mga diet ninyo.